Hello guys, Mark Glenn here and welcome back to another vlog. So we are still here in Baguio and isi-share ko pa rin sa inyo yung mga food trip, cafe hopping and ukay-ukay hunting natin. But first, samahan niyo muna ako mag-dinner at Mosh Cafe and I can say guys na super ganda ng sunset na naabutan ko here. And makikita niyo siya as we go through this vlog. So if you're interested, just please keep on watching. My gosh guys, nahagard tayo bago tayo nakaalis dun sa Mosh Cafe kasi walang masakyan, so naglakad ako palabas ng subdivision. And ito, haggard naman din puntahan tong cafe na nahanap ko, so tara ilaban na natin. So guys, epic fail tayo kanina dun sa hinahanap ko, dun sa Itaewon Cafe. So I ended up here sa SM na naman and nag Black Scoop Coffee Cafe na lang tayo where I had hazelnut latte na na-enjoy ko naman. Kasi ang lamig, sobrang lamig na nung tenga ko here as in. So ang perfect mag hot drink. Ayun, it's almost 10 PM na and siguro balik na tayo sa hotel. Tomorrow will be my last full day. Aalis tayo ng midnight tomorrow here. So ayun, let's see kung saan pa tayo makakarating tomorrow. Sana marami pa tayong mapuntahan at ma-accomplish para masama natin sa vlog. So ayun muna for now guys, and mag-good night na rin ako sa inyo dahil pagod na ako. So I will see you tomorrow. Bye guys!
nakabalik na ako sa hotel and pagbalik ko, sobrang nahilo ako. And ayan, nagtanggal na pala ako ng makeup. Huwag yun ang pansinin yung kahagarden ko. So ayun, yun pala, gutom na ako, OMG. Parang naubos lahat ng energy ko kakalakad. Kasi naglakad tayo sa Session Road and then yung paglabas kanina nung Moch or Mok, whatever restaurant. Ang layo ng nilakad ko palabas ng subdivision. Tapos parang nag-coffee lang tayo kanina dun sa Black Scoop. So ayun, buti na lang, meron pa tayo na take away na yung leftover kanina, yung Korean barbecue rice bowl. Tapos naubos ko siya, grabe, sa sobrang gutom ko. And kakainin natin yung tinake out ko na apple pie dun sa Pizza Volante. So ayun. And ayun, pagkakain, magsha-shower na ako and then mag-sleep na para maaga tayo magising tomorrow. So ayun, good night guys! Good morning guys! So we are ready to check out na from Metro Pines Inn and then mag-transfer pa ako sa isang express hotel na walking distance lang daw rito. So ayun, 160 meters away lang. So lakarin lang natin and then mag-iwan ako ng gamit doon. And then we'll proceed to a quick lunch and siguro ikot-ikot tayo sa Burnham Park. So ayun, I will see you guys later. So ayun guys, nakapag-check out na ako. Super bilis lang. And let's go. Maglakad na tayo papunta doon sa Travelite Express Hotel. So ayun guys, 2 PM pa yung check-in pero nag-register na ako. And iniwan ko muna yung baggage ko doon para makapag-ikot pa tayo. And siguro ayun, para mag-brunch na tayo somewhere. We are here at Cafe by the Ruins. Pagdating ko, medyo maraming nakapila. Pero ayun, dahil mag-isa lang tayo, swerte ako. Nakaupo ako kaagad. Nabigyan agad ako ng seat. So ayun, sana hindi nagalit yung mga nauna sa akin. So ayun, ang ganda ng view dito. Alsada. Pero ayun, parang kahit beside the road siya, ang linis ng hangin. Kasi we are in Baguio. The food is here na guys. Ang laki ng serving ng carbonara. So feeling ko hindi ko na makakain yung in-order ko na chocolate. So ayun, let's eat.
Guys, sabi sa inyo, ang sarap eh. Naubos ko siya ng bonggang-bongga. And by the way, itong ano, akala ko cookie siya or something na kasama ng coffee. Turns out, ano pala siya, parang meringue or merengue. Super tamis. So, ayun, i-take out na lang natin tong pano chocolate dahil busog na ako. Guys, after our heavy lunch or a brunch, tara maglakad-lakad muna tayo here at Burnham Park. So guys, ayun, nakapag-check-in na tayo here sa room natin sa Travelite Express Hotel. And ayun, maganda yung room in fairness for around 2K pesos or less pa minsan. Siguro kung nag-advance booking kayo. Kasi ako super parang last minute booking ko na to. So feeling ko yung peak price yung nakuha ko and peak pa yung tourism sa Baguio ngayong January. So ayun guys, ang ganda ng room. Pakita ko na siya sa inyo. O see, diba? Very spacious naman siya. I mean, kahit malaki yung luggage ko, ma-open siya freely and makakalakad pa rin. So, ayun, ang laki ng TV, guys. Look. And meron silang AC. Bongga. And ayan, yung window. Bali, roadside yung tabi natin. Pero ano siya, walang rinig na noises from vehicles. So, ayun. And ayun, may side table and mirror na mirror talaga tong ano, parang upper part ng pillow natin. So ayan, dalawa lang rin yung pillows like our last hotel. Sana next time no, yung mga hotel na ganito, at least 4. Wow, nag-demand. And ayan yung bath towel. And meron ding small desk here if you have to do some work, but I'm not sure kung merong power outlet na malapit. Parang wala. Ayun, meron guys, ayun siya. And the bathroom, let's check. Ayan. Oh my God. Ayun lang pala guys. Wala silang bidet. Pero meron silang tabo. And ito, may basic toiletries. And ayan yung mirror. And ayan yung shower, which I hope may gumaganang heater naman. And location-wise guys, super perfect niya. Katapat niya lang yung Burnham Park. Tatawid lang tayo ng konti. And konting lakad, parang isang block away lang. And andito na yung hotel. Yun lang siguro yung major setback na itong hotel na to for me. Walang bidet guys. Kapag nagsistay tayo sa mga hotel, parang usually na-expect na natin na kasama na yan, diba? So, ayun. Sana i-consider nila na magkaroon ng bidet here. And napansin ko kapag aakyat kayo sa lift or sa elevator, kailangan ang mag-open is yung parang front desk staff nila. Yung keycard ng guests, walang access pataas. So, it can be very inconvenient. Like, for example, kung nagmamadali kayo and then biglang walang tao sa front desk. Pero feeling ko naman, laging manned yung desk nila. Dahil sa nature ng pag-akyat na kailangan sila yung mag-tap ng key para makaakyat yung guests. So, ayun lang naman. Siguro, mag-change muna ako ng outfit dahil medyo pinagpawisan tayo sa Burnham Park. Dahil kainitan nung naglakad tayo dun. And, daan siguro ako sa market or something para makabili ng pasalubong sa bahay. And let's go guys. Punta na tayo dun sa Baguio Market para bumili ng pasalubong.
Katapat lang ng room natin yung foam coffee sa ibaba. So, tingnan natin later. Sana may time pa ako para tumambay before tayo umalis by midnight. Ayan lang siya guys. Ang perfect. To, diba? So, mag-withdraw muna tayo ng cash guys. Baka hindi tumatanggap ng GCash ko. Or syempre hindi tumatanggap ng cards ko, obviously. Dahil market siya. So ayun. Pero ang sarap maglakad, ang lamig. Ngayon lang ako nag-t-shirt. So, parang ang comfy-comfy. So guys, ayun, nakapamili na tayo ng pasalubong. Naka 2,000 plus ako. Medyo marami akong nabili. And ayun, may mga tawad na siya. So feeling ko, if hindi ako nakatawad, almost 3K na yun. So ayun guys, nakabalik na tayo sa hotel. And parang ang konti lang nabili ko. Tapos naka 2,000 pesos na tayo. Parang ramdam talaga yung inflation. Pakita ko sa inyo. Ayun lang nabili natin guys. Ito yung 3 for 100. And this 3. Ito, dulce de leche. Favorite ko kasi yan. And ito for my sister. And ito, favorite ko din tong alfahor guys. Masarap siya. Pero siya yung pinakamahal. 300 pesos. Ito kasing mga tag 350. Binigay sa akin ni ate yan ng 280. Tapos ito, parang 180 siya. 150 na lang daw. And itong choco flakes, parang 250. Tapos 200 ko na lang siya nakuha. So, not bad na rin. Pero no, kung iisipin nyo, parang, ayun lang, 2,000 pesos na. 2,090 to be exact. So, ayun lang. Tara guys, mag-sunset na tayo sa ibaba. Siguro sa SM na lang, para hindi na tayo mapalayo. Like, yun nangyari sa atin kahapon. Na ang hirap bago ako nakalabas. So, ayun. Guys, may tsasag lang ako na ukay-ukay here. Yung pinagpilan ko before nung bag na parang Bottega Veneta inspired. I'm here in front of a Cedar Peak condominium kung saan ako nagstay last year. We are here na guys. So guys, nakabili tayo ng dalawang vest and isang oversized na polo for only 355 pesos. O diba, sobrang bongga. 3 pieces na siya.
from the left, ito, may makikita kayong signage to a Taiwan Cafe. And then doon na siya. Which is weird kasi nung nag-lift tayo last time, 4th floor din ako bumaba. Tapos hindi ko talaga ito nakita. So ayun, sobrang weird lang din talaga. Pero ito, may nakita pa akong isang cafe na mukhang nice din. So ayun, pakita ko lang sa inyo. This one guys, Cafe Canvas yung name niya. And parang very aesthetic din yung vibe. See? Super aesthetic na itong place guys. I highly recommend na i-try nyo siya i-visit when you are in Baguio. So guys, pakita ko sa inyo yung mga nabili natin sa ukay. First is itong oversized na polo. Bira kasi ako makakita sa ukay ng white na talagang malinis yung pagka-white niya. So, nung nakita ko to and gusto ko yung pagka-oversized niya sa akin, binili ko na for 165 pesos lang. Diba? Ayan guys, next one is this vest na 95 pesos lang. May pagka-see-through siya. Pero diba, ang ganda. Parang maganda siya isuot over an oversized t-shirt din. And we got another vest na 95 pesos lang din guys. Parang gusto ko kasi yung color niya. O diba? Sobrang steel na. Next one guys is this parang golf shirt na neon green. Alive na alive yung color niya. Mas better siya in person. Parang hindi siya bibigyan ng justice ng camera ko. Ayan. So, this one was 500 daw. Pero, ayun. Binigay na sa akin ni ate ng 400. Sabi ko, bumili rin naman kasi ako sa kanila last year. So, ayun. Sabi niya, parang tatandaan daw nga niya itong mukha ko. So, ayun. Not bad na for me. Then, we got another vest, guys. Parang knitted naman this one. Hindi ko lang bet yung patali niya. So, feeling ko, tatastasin ko na lang yan. Pero again, I think I will wear this over a t-shirt. Ganyan. Cute niya. And then last but not the least guys is itong knitted na polo shirt na parang ang lakas maka old money vibes. Parang Zara siya. Pero ayun. Ganda ng ano niya, detail niya. I mean, very plain but it's in the texture of the fabric. Ayan. Guys, nagutom ako. Samahan niyo ako kumain. It's past 11 PM na. And ayun, parang nabitin ako dun sa dinner natin na pasta kanina dun sa cafe, sa Itaewon Cafe. So ayun, tara maghanap tayo ng makakainan na nakakabusog.
super sikat yata tong Good Taste restaurant na to. Remember nung first night natin, grabe, pinakita ko sa vlog din na sobrang box office ng pila dito. And I can see why, kasi parang it's good for families or groups. Ayun, parang sobrang budget friendly niya. Parang hindi siya super advantageous kung mag-isa lang kayo like me. Na parang yung gusto kong orderin is ang available lang is good for 4. So, nilaban ko na yung sweet and sour na chicken kasi nagkikrave ako ng sweet and sour tonight. So, ayun. Tignan natin kung gaano kalaki yung serving, guys. Let's eat, guys. Halika na yung food. Guys, maglakad-lakad muna tayo. Sobrang nabusog ako. Alam niyo ba, maski yung single fried rice nila, parang good for 2. Pero dahil sobrang gutom natin, naubos ko siya. Oh my God. Pero hindi ko lang talaga kinaya yung sweet and sour. Sobrang dami. Nakita niyo naman yun. Good morning, guys. So we are ready to check out na from Travelite Express Hotel. It's around 5:30 AM na, and then after this, diretso na tayo dun sa Victory Liner Terminal. Guys, we made it back here in Manila and sobrang bilis lang ng biyahe from Baguio, 5 hours, and ayun, bumaba ako sa Quezon Hub, and I would like to thank you for joining me in this trip, and I will see you in our next travel series.